Samantala, presyo ng gamot sa bansa hindi tataas hanggang Hunyo ayon sa Department of Health. Si Madeline Villar Moratillo sa report. Tiniyak ng Department of Health na walang magiging pagtaas sa presyo ng mga gamot sa bansa hanggang Hunyo. Itong tiniyak ni Health Secretary Ted Herbosa sa gitna ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Our problem is what happens to the price if the companies abroad start charging for the transport. Kasi I don't think most of the medicines are not affected naman by products from petroleum. But it will be affected but how you ship it. So yung shipping cost ang mapapas. Now, whether pharma wants to pass it on or not, yun yung discussion namin with PHAP. Sila, sabi namin, huwag niyong ipasa agad. Absorb some of it. Nakipag-usap na rin naman ang kalihim sa pharmaceutical companies para maiwasan ang posibilidad ng pagtaas sa presyo ng mga gamot sa bansa. A lot of our products are imported. Well, there are other solutions pharma can do. They can import by bulk and then reformulate it here. Some companies do that. Unilab, I can mention some. Unilab, the big ones, Pascual. Binibili nila by bulk para mas mura. Tapos dito nilang lalagay sa kapsula, lalagay sa bote. And then, so those are ways to lower the cost. Pag binili mo kasi finished product na naka-package na, naka-kahon na, mas mahal yun. Hinihikayat rin anya nila ang iba pang manufacturer na dito na lang sa bansa gawin ng gamot para mas mura at makapagbigay pa ng trabaho sa mga Pilipino. Tiniyak ng kalihim na may sapat ng supply ng gamot sa bansa. Sabi ni Herbosa, may 10 gamot na binabantayan ng DOH ngayon para masigurong hindi masasamantala ng ilang negosyante. Kabilang rito ang mga gamot sa hypertension, diabetes, kolesterol at antibiotic. Madeline Villar Moratillo para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat.